At mga minamahal, at bago pong lahat mga kapatid, nais ko muna magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa umagang ito. Dakila ang kanyang pangalan mga minamahal, at ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang po at pagpati sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. The end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating inaalaala ang ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Mahal sa kanyang mga turot aral hindi natin malimutan. Amen. Hallelujah. Mahal, tunay pong tayo po'y lumago sa ating pong mga spiritual, mga kapatid ko, dahil sa kanilang mga pagtuturo. Amen. Hallelujah. Mahal, nais ko ring batiin aking mga kamanggagawa, ating mga mangangaral, mga kapatid ko, ang ating mga elders, ang ating mga core members, musicians, sa lahat ng ating mga technician, mga minamahal, IT group, at maging sa lahat ng ating minamahal at ginigiliw ng mga kapatiran, mga minamahal, ating matatapat na mga kapatid sa dakilang Diyos. Amen. At especially po sa ating mga baguhan, minamahal, sa umagang ito, welcome po kayo sa ating malalagawain. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, minamahal. Hindi po disgrasya ang iyong pong pagparito, kundi ito po'y pagpapalang nagmumula sa mahal na Panginoon. Amen? Mahal, ito po ang pagtawag ng dakilang Diyos sa ating lahat. Pwede ba nating palakpakan ng ating mahal na Panginoon, yung masiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos? Amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Dadako tayo sa ating Bible study sa umagang ito, mga kapatid at mga minamahal. Isang minutong muli, mga kapatid ko, aking hinihingi sa mga kapatid natin. Tayo po tumayong muna. Ayun, mahal, hingin natin ang patnubay ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sapagat sa ganang ating po, wala tayong magagawa. Mga minamahal, amen, hallelujah. Siya po, ang dakilang Diyos natin, ang nabibigay tagumpay sa ating balalagawain. Amen po ba? Taas natin ang ating mga kamay, may mahal. Opo, mapagpala naming Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Mahal na Panginoon, tunay napakabait mo, napakabuti mo sa amin, o Diyos, mahabaging Diyos, mahal na Panginoon. Sa mga sandaling tamang banal, hallelujah, dalangin po namin, ano man ang pagkukulang ng iyong mga anak mula sa iyong lingkod, mahal na Panginoon, humingi kami ng tawad, o Diyos, patawarin mo kapilisin ng aming mga puso, mahal na Panginoon, o God, sa aming pong unang Bible study namin sa araw nito, maging sa mga susunod pa naming mga yugto ng gawain mo, Diyos, gabayan mo kami, Ama. Sa ganang akin, wala akong magagawa, o Diyos, ikaw ang aking inaasahan. At sa pang nagpanalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, dakilang Diyos, ingatan mo rin po, patnubayan ang lahat ng kasalukuy pang naglalakbay, patungo sa iyong malalagawaing ito, malapinulisi mo hadlang sa kanilang daraanan, malapin sumaaming kanawa sa umagang ito, at sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng hadlang sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. God bless you po, minamahal. Makabalik tayong muli sa ating mga upuan. Salamat po, mga kapatid. At tayo po ay dumako, manginmahal, sa ating pong aralin sa umagang ito. At mga minamahal, sinasuggest ko po sa mga anak ng Diyos na magkaroon po tayo, mga minamahal, ng journal, mga kapatid. Or tayo po ay magkaroon ng notebook. Mga minamahal ko, sa tuwing tayo po ay sasamba, dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, kasama ng ating mga Bible. Amen? Nang sa ganon, mga minamahal, ay take down note po tayo, mga kapatid, para nang sa ganon, mga minamahal, ay itago po natin at ating pong pagyamanin, sapagkat yan po ay maipapasa natin sa ating mga anak. Amen po ba? Say praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. At unang talata po natin, mga minamahal, mga talata natin ay sa aklat ni Jonas. Aklat po ni Jonas, mga minamahal, sa Old Testament, chapter 1, verse 1 to 7. Mga kapatid, wala tayong, may mga nagtatanong, mga minamahal, bakit wala tayong lyrics, mga kapatid, sa ating pong computer. Mga minamahal, kami po humihingi ng paumanhin dahil sa yung ating pong mga minamahal computer para sa ating pong mga lyrics, mga minamahal, ay bumigay na po. Tuluyan na pong nasira, mga minamahal. Amen. At ang natitira po dyan, mga minamahal, na computer yung para sa ating webcast, mga kapatid, at hindi naman pwedeng pagsabayin, mga minamahal. Kaya kailangan po nating manalangin pa, mga kapatid, para sa ating pong bibilihin, mga minamahal, na computer, mga kapatid ko. Amen. Para sa ating pong mga lyrics, mga kapatid. Sapagkat meron tayong mga kapatiran,
May mahalang sabi nga po nila, kasi Brad, mahirap magpuri sa mahal na Panginoon kapag hindi namin nababasa yung mga lyrics natin. Totoo po yan, mga minamahal. Oh, at mga minamahal, kapag mayroon tayong lyrics, mga kapatid, talagang masiglang-masigla ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kasi, mga minamahal, nakakasabay po tayo sa mga lyrics. Amen. Ang hirap po naman kasing magpuri sa mahal na Panginoon ng puro humming lang ang ating pong ginagawa. Mga kapatid, yung tono lang yung ating pagpupuri. Kinakailangan po yung mensahe ng ating pong mga awitin. Diyan natin mararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Kaya mga minamahal, magsimula na po tayong manalangin, mga kapatid ko. Kailangan natin ng another computer. Purihin ang mahal na Panginoon. Maging sa ating mga kapatid, mga mahal, nag-message po sa akin, kung pwede raw ilagay natin yung ating mga verse, mga minamahal, dito po sa ating webcast, sa ating pong live. Mga minamahal, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, mga kapatid, na kailangan po natin yung video card, mga kapatid ko, para ating pong magawa yun. Ano po? Kaya mga minamahal, lahat po yan ay nasa panalangin po, minamahal, sa panalangin, the beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Jonah chapter 1, verse 1 to 7, Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for the wickedness has come up before me, rather. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Then the mariners were afraid, and every man cried out to his God, small g, and threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest part of the ship, had lain down, and was fast asleep. So the captain came to him and said to him, What do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us, so that we may not perish. Verse 7, And they said to one another, Come, let us cast lots, that we may know for whose cause this trouble has come upon us. So then cast lots, and the lot fell on Jonah. Ang title po natin dito, mga minamahal, bago natin basahin sa Tagalog, ay Running Away from God. Running away from God. Pagtakas po sa tawag ng Diyos. Lahat muna magsabing praise the Lord, mga kapatid. Sa Tagalog po, may mahal, Jonah. Ayon sa Jonas 1:1-7. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai na nagsasabi, Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon, at siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa ni Yaon, at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat, at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat, at anupat ang sasakyan ay halos masira. Na magkagayoy, nangatakot ang mga taong dagat, at dumating ang bawat tao sa kaniyang Diyos. Dumaing ang mga bawat tao sa kaniyang Diyos, at kanilang inihagis sa dagat ang mga daladalahang nangasasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob ng bahagi ng sasakyan, at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Nang gayoy, lumapit sa kaniya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kaniya, Ano ang inaakala mo?
o matutulugin, bumangon ka. Tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay. Ayon sa 7, at sinabi ng bawat isa sa kanila, sa kaniyang kasama, magsiparito kayo at tayo makipagsapalaran upang ating maalamang kung dahil sa kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Sa gayoy, nagpagsapalaran sila at ang palad ay nahulog kay Jonas. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Running away from God. Mga minamahal, pagtakas po sa pagtawag ng dakilang Diyos. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Ating pong aralin sa umagang ito, mga minamahal. Amen. Mga minamahal, pinapakita po ng dakilang Diyos sa mga talatang ito na ating pong nabasa, mga kapatid, ay kung gaano po kahalaga yung sundin natin ang ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos na buhay. Sino po ba si Jonah, mga kapatid? Si Jonah po ay isang propeta na tumakas po sa tawag ng dakilang Diyos para mangaral po sa mga tao sa Ninibe. Mga minamahal, Assyrian po ang Ninibe, mga kapatid. Matatapang na tao yung mga nandun. At mababangis na tao, mga minamahal ko. Mga minamahal, tumakas siya ron, mga kapatid ko, para hindi niya maipangaral ang Ebanghelyo, para hindi marinig ng mga tao ron yung mercy ng dakilang Diyos. Yung forgiveness na nais ng mahal ang Panginoon sa Ninibe, mga kapatid ko. Sabi ng ating nabasa, mga mahal, arise, go to Nineveh, sabi niya rito, the great city, and cried out against it, for the wickedness has come upon before me. Mga minamahal, come up before me, mga kapatid. Ang mission po ni Jonah, mga minamahal, pumunta sa Nineveh para sabihan ng mga tao ron, mga minamahal, gugunawin ng dakilang Diyos ang bayan, ang lugar ng Nineveh within 40 days dahil sa kanilang malubhang kasalanan. Kaya inutusan po ng dakilang Diyos si Jonah na pumunta sa Nineveh para ipangaral po ang pag-ibig ng dakilang Diyos. Mga mahal, makatanggap sila ng salvation, mga kapatid. Kung hindi sila makikinig, mga minamahal, sa pangaral ni Jonah, gugunawin ng Diyos ang buong Nineveh, mga kapatid ko. Kaya napakahalaga po ng misyon ni Jonah, mga minamahal ko. Pero natatakot po si Jonah. Natatakot po si Jonah na sumunod sa nais ng mahal na Panginoon. Bakit po? Nineveh was a powerful and wicked city. Sabi ko sa iyo kanina, mga Assyrian ang mga tao ron. Lumaki po si Jonah na may puot sa mga Assyrian. Natakot po si Jonah sa kanila dahil ang mga Assyrian po, mga mahal, ay mababangis. No? Kaya sa galit po ni Jonah sa Nineveh, he didn't want them to receive God's mercy. Ayaw niya. Ginawa po ni Jonah, mga mahal, para hindi niya maipangaral ang salita ng dakilang Diyos sa Nineveh, umiwas siya sa utos ng mahal na Panginoon Diyos. Umiwas po si Jonah sa tawag ng dakilang Diyos at sa gitna ng kanyang pagtakas, mga minamahal ko, sa tawag ng dakilang Diyos, dumating sa buhay niya yung pinakamalalang problema na hindi niya malilimutan habang siya nabubuhay. Alam niyo, mga minamahal, dito sa ating pag-aaral, mahalaga po yung meron kang ministry sa church. Meron kang duty na ginagampanan sa church sa tuwing sasamba ka 3 times a day, 3 times a week, mga minamahal. Alam niyo, ang pagtanggi po sa plano ng dakilang Diyos sa buhay natin, pagpasok po yan sa problema. Pagpasok yan sa kaguluhan ng buhay. Alam natin yung nangyari kay Jonah? Nilamon siya, nilunok siya ng isdang malaki for 3 days. Amen. Doon siya halos naghingalo, mga mahal, sa loob ng isda. Mabuti hindi siya giniling ng digestive organ ng isda. Malaking himala yon. 3 days, mga mahal, buo pa rin siya. Lahat magsabing amen? Mga minamahal, in the end po, mga kapatid, naunawaan ni Jonah na pinakamabuti ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Yung pag-disobey po ni Jonah, bakit, mga minamahal, hindi sumunod si Jonah sa pinag-uutos ng dakilang Diyos sa kanya? Bakit po? Una, marahil kawalan po ng pagpapahalaga sa utos ng dakilang Diyos.
Kasi kung mahalaga sa iyo ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi mo siya susuwayin. Say amen? Pangalawa po, kawalan ng pag-ibig at malasakit sa kaligtasan ng iba. Pangatlo po ay kawalan ng pananampalataya. At pang-apat po ay pagtakas sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa verse 3 kung ating mababasa, but Jonah arose to flee to Tarsis from the presence of the Lord. Sabi rito. Tumatakas siya sa presensya ng mahal na Panginoon, tumatakas siya sa obligasyon, tumatakas siya, mga minamahal ko, sa duty. Tumatakas siya, mga minamahal ko, sa pasanin. Amen. Pagtanggi sa utos ng dakilang Diyos, pagtakas po yan sa nais ng mahal na Panginoon. It is a horrible thing. Ano po ba yon? Nakakapangilabot na bagay yung pagtakas sa nais ng Diyos sa ating buhay. We cannot run away from God. Nobody. Amen. Praise the Lord. Bakit? Sabi ng Psalms chapter 139 verse 10 hanggang verse 7 hanggang 10. Psalms 139 verse 7 hanggang 10. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Amen. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Tingnan po natin sa Tagalog, minamahal. Awit 139, talatang 7 hanggang 10. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 139, versikulo 7 hanggang 10. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu, o saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Wala tayong matatakasan. Wala tayong mapagtataguan sa harap ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi ron, mga mahal, kahit nga raw po mga minamahal sa ulap, kahit na saan ako pupunta nang wala ang Espiritu Santo mo, sabi ng ating nabasa, mga minamahal. Saan ako magtatago nang wala ka, sabi rito, mga minamahal. Kung ako'y papasalangit sa mga ulap, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Amen. Praise the Lord. Kahit ilipad ako, sabi niya, mga minamahal, ng napakalakas na pakpak sa umaga. At kung ako ay pumunta sa gitna ng dagat para magtago sa iyo, you are there. Amen. Hallelujah. Sinadya po ni Jonah na gawin ang pagsuway sa dakilang Diyos, mga minamahal. Utos ng dakilang Diyos, pumunta siya sa Ninive, pero ayaw niyang sumunod. Nagpunta siya sa Tarsis. Opposite po ito ng Ninive. Mga mahal, alam niyo, marami pong mga tao nag-disobey, mga kapatid, sa dakilang Diyos, out of ignorance. Mga mahal. Sa Levitico chapter 15 verse 7, mga kapatid, nakasulat doon, mga mahal, ang ibig sabihin ng talatang ito, ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin nun, mga kapatid, kahit hindi mo alam yung utos, kapag hindi mo nagawa, nagkasala ka. Ganun kabigat, mga minamahal. Ganun po kabigat, mga kapatid ko, na dapat po nating basahin ang Biblia, dapat po nating alamin, mga minamahal, ang Biblia. Amen? Praise the Lord. Dahil, mga minamahal, napakahalaga po nito. Levitico chapter 15 verse 7, Tagalog po, mga minamahal, beloved Brother Ed. Dito po sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 15, versikulo 7. At ang humipo ng laman niyaong inaagasan, Wait. Levitico ba yan? Leviticus.
chapter 15, Chapter 15. verse 7. Aha. Amen. No. 17 pala. Wait, man. 5:17. Sorry. 5:17 po. Sorry po. Leviticus, Kapitulo 5, talatang 17. Dito po sa aklat ng Leviticus Kapitulo 5 versikulo 17. At kung ang sinuman ay magkasala at gumawa ng alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, bagamat hindi niya nalalaman, makasalanan din siya at magtataglay siya ng kanyang kasamaan. Lahat magsabing praise the Lord. God bless you, beloved Brother Ed. Ayun, mahal. 5:17 po ng Levitico, mga kapatid. Gawin po nating memory verse ito. Ayun, mahal. Kung ang sino man ay magkasala at gumawa ng alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, bagaman hindi niya nalalaman, ito po mabigat dito. Bagaman hindi niya nalalaman, sabi rito, ayun, mahal, makasalanan din siya at magtataglay siya ng kanyang kasamaan, mga kapatid. So mga minamahal ang mga tao po ay minsan ayaw lumapit sa dakilang Diyos, mga kapatid. Inaakala po nila na pwede pong lumakad sa sariling kalooban. Mga minamahal, kaya ko kahit wala ang Jesus Miracle Crusade, kaya ko kahit wala si Kristo sa buhay ko. Mga minamahal, hindi po. Hindi natin kaya. Sabi ng John 15 verse 5, mga minamahal, for without me, ye can do nothing. Kung wala kayo sa akin, sabi ng mahal na Panginoon, wala kayong magagawa. Lahat magsabing amen. Proverbs 14 verse 12, mga mahal, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Meron pong daan na tila matwid sa tao. Tila maganda, mga minamahal, sa ating pong paningin. Pero ang dulo daw nun ay kamatayan. Amen. Kaya alam po ni Jonah, na kasalanan po ang sumuway sa utos ng dakilang Diyos, pero ginawa pa rin niya. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Alam mo na, narinig mo na, pero ginawa mo pa rin, mga minamahal, na yan ay mali, mga kapatid. That's deliberate. Sinadya na. Sinasadyang kasalanan. Kaya sabi ng Hebrews chapter 10 verse 26, mga minamahal, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Tingnan niyo sa Tagalog. Hebrews chapter 10, verse 26 po. Ayon sa Herbio 10, versikulo 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos ng ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan. Amen. Pag sinadya daw natin, wala nang natitira pang, ano yun, mga minamahal? Wala nang kapatawaran, sabi pa rito eh. Ang bigat, ano po? Kaya ang mahal na Panginoon, kaya nahabag sa atin, mga minamahal, lagi tayong dinadala dito, lagi tayong nakakadama ng presensya ng mahal na Panginoon, mga mahal, kasi ang lakas ng conviction natin. Yung conviction na yan, mga mahal, yung Holy Spirit din po, mga kapatid ko, ang nagpaparamdam yan na nasa ating mga puso. Kaya mga minamahal, dinadala tayo rito, mga kapatid, sapagkat nakikita ng dakilang Diyos, ayaw mo ng kasalanan na yan eh. Kaya lang nagagawa mo siya. Amen ba? So hindi po tinitingnan ng dakilang Diyos, mga mahal, yung ikay mahina. Ang tinitingnan ng mahal na Panginoon, yung ano ba ang desire ng puso natin. Amen? Kung gusto mo pa ba, mga minamahal, sa piling ng dakilang Diyos, go. Patuloy ang pagpapatawad ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Pero kung ayaw mo na sa presensya ng mahal na Panginoon, mga mahal, unti-unti ka nang manlalamig. Unti-unti nang mawawala, mga mahal, yung enthusiasm. Yung eagerness mo, mga mahal, mawawala na rin. Amen? Kaya bakit ginawa ni Jonah yung deliberately? Sadyain niya yung sumuway, mga mahal. Jonah was deceived. Nadaya siya, mga minamahal. Sabi ng dakilang Diyos, pumunta siya sa Ninibe pero wala pong barko na biyaheng Ninibe nung panahon na yon.
Meron lang pong barko ron, mga mahal, biyaheng Tarsis. So akala po ni Jonah, nakikinig po ba yan? Akala po ni Jonah, mga minamahal, hindi na siya pinapapunta ng dakilang Diyos sa Ninibe dahil wala siyang masakyan, maaari. Anong point ko rito? Tulad din po natin ngayon, mga minamahal. Gusto ng dakilang Diyos, sundin natin yung calling niya. Gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, sumunod tayo kung ano yung pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin. Kung saan ang ministry na itinawag ng dakilang Diyos sa atin sa kanyang banal na gawain. Pero mas naging matimbang sa atin yung mga offer ng ating mga trabaho. Yung offer, mga minamahal, ng pag-aaral. Akala natin, pwede nating papalitan, mga minamahal, sa dakilang Diyos, yung plano niya sa atin. Akala natin, mga minamahal, pwede nating diktahan ang mahal na Panginoon. Diyos ko, yung pinagagawa mo sa akin, pwede bang baguhin ko? Hindi pwede yun eh. Hindi natin pwede sabihin, "Oh Diyos, ayoko ng pinagagawa mo sa akin. Gusto ko itong gagawin ko." Hindi pwede yun. Nakakita ka naman ng taong gumagawa ng palayok, mga minamahal, saan ang gagaling yung palayok? Sa putik. Na kapag hinugis, mga minamahal, ng kamay ng magpapalayok, pwede bang sabihin ng putik, mga minamahal, na huwag mo akong gawing ganyang design, gusto ko ganito. Di ba? Hindi pwede. Ang nakakaalam niyan, mga minamahal, nakakaalam kung anong gagawin sa iyo, yung magpapalayok. Amen. Jeremiah chapter 18 verse 6. Minamahal, anong sabi ng Bible? Jeremiah chapter 18 verse 6. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 18, versikulo 6. O sangbahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng magpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon. Narito kung paano ang putik sa kamay ng mga papalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sangbahayan ni Israel. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Tingnan niyo, mga minamahal, putik lang tayo pala sa kamay ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, sabi ng Bible, you are bought with a price. You are not your own. Hindi na ikaw sa sarili mo. Pag-aari na ng Diyos ito. Say amen? Agree ba kayo doon? Say amen? Example natin yung estudyante. Estudyante, ano ang plano mo sa course na kinukuha mo? Ano ang plano mo pagkatapos niyan? Yung makatapos ka ng pag-aaral, hindi po ba? Say amen. Makatapos ka ng pag-aaral, tumanggap ka ng diploma, certificate, magkaroon ka ng title, mga minamahal. After mong makuha yung desire mong title, like engineering, lawyer, mga minamahal, ano pa yan, mga kapatid? What next? Ano ang kasunod yan, mga minamahal? Pero mga kapatid, ang punto ko rito ay ganito. Kung hindi mo magagamit sa dakilang Diyos at sa church ang course mo, huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy. Kasi kung hindi mo sa Diyos gagamitin yan, mga minamahal, kanino mo ipapagamit yan? Pagtatrabaho tayo, magkakapamilya, makakaipon ng maraming salapi, makakapagtayo ng bahay, makakabili ng malawak na lupain, mga minamahal. Pagkatapos niyan, ano? Kung wala kang oras para sa Diyos, kalugihan lahat yan. Sabi ng 8:36 ng Marcos, mapasa atin man ang buong kayamanan ng sanlibutan. Ngunit ang kaluluwa natin walang kaligtasan, maging mahal. Itapon sa impyerno, forever and ever, ang apoy uod na hindi na mamatay. Anong pakinabang? Amen? Lahat magsabing praise the Lord, maging mahal. So kung hindi mo gagamitin sa dakilang Diyos ang kursong kinukuha mo, mga minamahal ko, yayabang ka lang. Hindi mo maibigay sa dakilang Diyos ang glory, maging mahal. Kung hindi dakilang Diyos ang gagamit niyan, mga minamahal, kanino mo papagamit? Kung hindi dakilang Diyos ang mag-glorify, maging mahal, sa natapos mo, sino ang mag-glorify? Amen. Praise the Lord. 1
1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. What? Sabi ni Paul. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Tagalog po, min mahal. Dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 19 hanggang 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Right. Templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Glory to God. Glory to God. Amen. Kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen. Eh, mga minamahal, tingnan nyo mga kapatid. Ngayon, mga minamahal, maraming mga kabataan na dati-rati nakikita ko, mula nang maliliit pa sila, mga minamahal, ngayon ay mga pinagpalan at magaganda ng hanap buhay. Pati hanap buhay, mga minamahal, for the glory of God lahat. Nagsimula sila, naglikaw-likaw lang, mga minamahal, ng mga kordon ng mga speakers. Naglilinis lang, mga minamahal, ng mga bangko. Nagwawalis lang, mga minamahal ko, sa chapel kapag gawain. Napaka-humble. Pero ngayon, mga minamahal, mga professional. Hallelujah. Amen. Praise God, praise God. Kaya mga minamahal, malalaman mo kapag hindi para sa dakilang Diyos yung kanyang kurso, mga kapatid, pagkatapos niya magtapos, babay na. Amen? Pero yung talagang mga minamahal, tinawag ng mahal na Panginoon para sumunod sa calling ng dakilang Diyos, mga kapatid. Pagkatapos niya magtapos, summa cum laude, mga minamahal. Scholars, mga kapatid ko, nandito pa rin sa gawain ng dakilang Diyos. Amen? Mga mahal, nandito para ipagamit sa dakilang Diyos yung kanyang natutunan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang utos ng dakilang Diyos, hindi po niya binabago. Romans 11:29, mga mahal, isusunod po natin yung Psalms 119 verse 89, mga kapatid. Amen. Sabi ng Romans 11:29, for God's gift and His call are irrevocable. Ano po yung irrevocable, minamahal ko? Yung irrevocable, hindi kayang burahin kung anong tawag ng Diyos sa iyo. Kahit si Satanas, hindi niya kayang burahin yan. Irrevocable. Amen. Hindi nagbabago, mga mahal. Kahit ayaw mo na, tinawag ka pa rin dyan. Kaya sabi ng ating mga magulang sa dakilang Diyos natin, mga mahal, kung tinawag kang mga awit, hanggang magkauban ka, dyan ka sa pagiging mga awit. Dyan ka babalikan ng mahal na Panginoon. Amen. Kung instrumentalist ka, dyan ka babalikan ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya mga mahal, basahin natin. Romans chapter 11 verse 29, at isunod na po natin yung Psalms 119 verse 89. Ayon sa taga-Roma 11:29. 11:29. Narito ang sinasabi sa 11:29, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Lahat magsabing amen? Lahat ng kaloob at pagtawag ng Diyos ay walang pagbabago, mga kapatid. Sabi sa English, for God's gift and His call are irrevocable, mga mahal. Kaya ang calling ng dakilang Diyos natin, hindi natin maaaring ibahin yan. Hindi natin maaaring baguhin yan. Ano sabi ng mga awit?
119, talatang 89, mga kapatid. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 119, versikulo 89. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Amen. Magpakailan pa man, O Diyos, ang salita mo ay natatag sa langit. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Pag sinabing settled, mga minamahal, walang sino mang makapagpabago nito. Amen po ba? Praise the Lord, mga minamahal. Behold, I have received a command to bless. Sabi ng banal na kasulatan, Numbers 23, verse 20. Behold, I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot reverse it. I cannot reverse it. Sabi niya rito, mga mahal. Hindi ko pwedeng baguhin. Hindi ko pwedeng i-revise. Hindi ko pwedeng burahin. Amen. Mga mahal, tingnan natin. Numbers, bilang 23:20. Chapter 23, verse 20. Dito po sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 23, Talatang 20. talatang 12, 20. 20, talatang 20. Narito, ako'y tumanggap ng utos na magpala at kanyang pinagpapala Right. at hindi ko na mababago. Hindi ko na mababago. Lahat magsabing praise the Lord, my mahal. Ako'y nagpala. Ako'y nagpala, sabi niya rito, o mahal, hindi ko na kayang baguhin yan. Hindi ko na babaguhin yan. Mga pinagpalang anak ng Diyos ng alas-asin, hindi na kayang baguhin ng Diyos ang pagpapala sa inyo. Amen! Ganon din. Kung saan ka tinawag ng mahal na Panginoon, wala nang pagbabago yan, mga mahal. Hindi ko na kayang baguhin, sabi ng dakilang Diyos. Amen! Hallelujah! Salamat sa pangako ng mahal na Panginoon. So, kay Jonah, mga minamahal, sabi ng Bible, Jonah was doomed by his disobedience. Napahamak si Jonah dahil sa kanyang paglabag sa mahal na Panginoon. Wala namang ibang layunin ng dakilang Diyos kundi para sa kabutihan ng lahat, mga mahal. Pero bakit hindi niya sinunod? Amen. Katulad sa panahon natin ngayon, mga mahal, kahabagan at ng dakilang Diyos, mga kapatid, binibigyan ng kalakasan ng mga adult choir, mga mahal, sa kanilang paghayo, pag-follow up every Saturday. Mga mahal. Hallelujah. Sa tuwing kayo'y mag-share, mga mahal, nakikita ko sa Facebook, mga kapatid. Nakikita ko yung inyong mga paghayo, mga mahal, nakaka-bless, mga kapatid ko. At sa tuwing kayo'y mag-share, mga minamahal, naniniwala ako, pag uwi nyo sa inyong mga tahanan, napakalakas ng inyong katawan. Busog na busog ang inyong mga spiritual, mga minamahal. Bakit? Nalulugod ang dakilang Diyos. Amen? Hallelujah. Mga minamahal, sabi ng Jonah, chapter 1, verse 3, ako po magbabasa, mga kapatid. Kaya siya napahamak, mga inmahal, sabi rito, but Jonah arose to flee to Tarsis from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarsis. So he paid the fare. He paid the fare. And went down into it to go with them to Tarsis from the presence of the Lord. He paid the fare. Mga inmahal. Nagbayad siya, mga kapatid ko, papuntang Tarsis, hindi po sa Ninibe. Mura lang yung binayad niya, mga minamahal, papuntang Tarsis. But in the end, it cost him his life. Nakikinig po kayo? Mura siyang nagbayad ng pamasahe papuntang Tarsis. Pero ang kapalit noon, mga minamahal, yung buong buhay niya, mga kapatid, pinasok ng dakilang Diyos sa malaking isda. Dahilan po kung bakit muntik-muntik ang mapahamak si Jonah, mga mahal, dagdagan po natin, sinuway niyang utos ng dakilang Diyos, kawalan niya ng pag-ibig, malasakit sa kaligtasan ng ibang mga tao, mga mahal.
Maaring sinasabi ng puso ni Jonah, buti nga sa inyo Ninibe, sapagkat napahamak kayo, mapapahamak kayo. Amen. Alam nyo, hindi natin pwedeng takasan ng dakilang Diyos sa pagkatawag niya sa atin kung inuutosan tayo ng mahal na Panginoon. Say amen? Nakakatakot tumanggi. Amen po ba? Nakakatakot tumanggi, mga minamahal. Lahat po ng mga mangangaral sa banal na kasulatan, may mahal mga propeta yan, kapag tinawag ng mahal na Panginoon, ang sinasabi po ni Prophet Isaiah, "Here I am, Lord, send me." Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, "Whom shall I send? And who will go for us?" Sino ang aking susuguin? Sabi ng dakilang Diyos. Sabi ni Isaiah, "Here I am, Lord. Here am I. Send me." Kaya kapag tumatakas ka sa utos ng dakilang Diyos, pakinggan nyo, kapag tumatakas ka sa utos ng Diyos, malayo ang puso ng Diyos sa iyo. Puro kamalasan ang darating sa buhay natin. Amen. Pati mga taong walang kaalam-alam sa pangyayari, mga mahal, na pagsuway mo sa dakilang Diyos, nadadamay. Imagine si Jonah, mga minamahal, sumakay sa barko. Buong barko lulubog dahil sa kanya lang. Palulubugin ng dakilang Diyos ang buong barko dahil lamang sa isang Jonah, mga minamahal, na masuwayin sa kalooban ng dakilang Diyos. Nakuha niyo? Meron akong kaibigang negosyante, mga minamahal. Kapag alam niya ng isang Kristiyano na nag-a-apply sa kanya, mga kapatid, ng trabaho, nalaman niyang masuwayin sa Diyos, hindi lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi niya tinatanggap. Kahit skilled pa yan, kahit talented pa yan, hindi niya tinatanggap. Kahit kailangan niya sa kanilang kumpanya, hindi niya tinatanggap. Bakit po? Baka may dalang malas ang taong yan. Baka lumubog yung negosyo. Amen? Praise the Lord. Sabi ng Jonah chapter 1, verse 11 to 15, may mahal, binasa na natin to kanina. Inuulit lang natin, mga kapatid. Nang magkagayo, sinabi nila sa kanya, "Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin?" Kasunod dito sa ating binasa. Nung malaman nila, mga mahal, pinagsapalaran nila na si Jonah po ang problema, mga kapatid, kaya nagkaroon po ng malakas na bagyo. Relax lang si Jonah, patulog-tulog lang eh. Yung mga tao, tinatapon na, mga mahal, yung mga gamit nila sa barko. Nanginginig na sila sa takot, mga mahal. Pero si Jonah, natutulog ng mahimbing. Alam niya kung anong dahilan eh. Amen? Nang magkagayo, sinabi nila sa kanya, "Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos?" At sinabi niya sa kanila, "Ako'y inyong buhatin at ihagis niyo ako sa dagat. Sa gayon ang dagat ay tatahimik sa inyo." Kita mo? Alam niya eh. "Sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo." Sabi ni Jonah. Sabi ng 13, "Gayon may ang mga lalaki nagsisigaod na mainam upang bumalik sa lupa, ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos laban sa kanila. Kaya't sila'y nagsidaing sa Panginoon at nagsabi, 'Pinamamanik namin sa iyo, O Panginoon, pinamamanik namin sa iyo. Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito, at huwag mong ihulog sa amin ng walang salang dugo, sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo.' Sa gayoy kanilang binuhat si Jonah at inihagis sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa kanyang puot." Lahat magsabing, "Praise the Lord," may mahal. Glory to God, mga kapatid. Minsan, may mahal, alam nating dahil sa mga kamalian natin, kaya dumaranas tayo minsan ng talo, paalala ng mahal na Panginoon, mga minamahal sa atin. Pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga mahal. Pero minsan, patuloy pa rin tayong gumagawa ng paraan out of God's will. Kaya hindi tayo makaahon sa problema, mga mahal. Hindi tayo makaahon sa kahirapan ng buhay. Failure pa rin tayo. Alam nyo, mga minamahal ko, hindi tayo titigilan ng problema hanggat hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo titigilan ng problema
hanggat hindi tayo 100% na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang sarili natin ang maapektuhan, kundi maging yung mga mahal natin sa buhay. Katulad nung nangyari kay Jonah. Nakita natin malinaw na malinaw. Dahil po sa kanyang pagsuway, mga minamahal, buong barko ay mapapahamak. Pero napakasimple ng kanyang sinabi, ihagis niyo ako sa dagat, solve ang problema niyo. Amen? Alam niyo ang taging makapagbibigay sa atin ng tamang direksyon sa buhay, kung ano? Ang tanging makapagbibigay sa atin ng tamang direksyon sa buhay, hindi yung natapos mong kurso, kundi yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin natin, mga minamahal, out of God's will, mga kapatid ko, sige po, i-drive mo ang buhay mo. Magtapos ka ng pag-aaral, mga mahal. Kahit maging judge ka pa. Yumaman ka pa, mga mahal. Nagkamal ka ng salapi, mga kapatid. Napakayaman mo. Pero tinitiyak ko po sa iyo, ang kayamanang hawak mo, hindi binless ng Diyos yan. Hindi binless ng Diyos yan. At baka darating ang panahon, mga minamahal, wala kang paglilingkod sa mahal na Panginoon Diyos. Yung lahat ng inimpok mo, mga minamahal, baka bago ka mamatay sa mundo, mauwi lang sa ospital yan. Maubos yan. Amen. Ganon ang kaibahan ng taong wala sa paglilingkod sa Diyos at yung taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang taong sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, bibigyan kanya ng pagpapala. Yung pagpapalang yan, ipapamana mo pa sa anak mo. Ipapamana mo pa sa apo mo, mga mahal. Ipapamana mo pa sa anak ng apo mo, mga kapatid ko. Everlasting, ika nga. Sabi ng Bible, the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. Ang ganda na po. Biro mo, ang mercy pala ng mahal na Panginoon sa atin, ang kanyang grace, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala, from everlasting to everlasting, from third hanggang fourth generation, kung siya'y magpala. Amen? Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing amen? Ang ginawa po ni Jonah, lihis po sa landas eh. Lumihis siya ng landas sa dakilang Diyos. Alam niyo ang tawag doon, mga mahal? Downward trip ang tawag doon. Kapag ka, mga minamahal, sumigi ka na hindi mo isinama ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, sige, okay, go. Pero down trip, mga mahal, ang iyong kalalagyan. Downward trip ang iyong ginagawa. Mga minamahal, imbis na kaligtasan, may mahal, pabulusok pa. Kaya tuloy, mga kapatid, walang paglilingkod sa dakilang Diyos. Anong hinihintay? Hinihintay, mga minamahal, nag-iipon ako, baka magkasakit ako. Nag-iipon ako dahil wala akong panggasto sa ospital, may mahal, sa ICU, kaya nag-iipon, kaya kayod ng kayod. Ang problema ngayon, mga mahal, ganito, mga kapatid ko. Pinapatay natin ang sarili natin sa trabaho, mga minamahal, kayod, todo, mga patilinggo, mga minamahal, hindi na natin binigyan ng panahon ng dakilang Diyos. Hindi natin alam, hindi natin namalayan, mga mahal, yung katawan natin nagugupo na, nagkakasakit na, bumabagsak na, mga mahal, yung health natin. At maramdaman mo na lang, mamalayan mo na lang, mga mahal, pagdura mo, meron na pong dugo. Mga mahal, grabing sipag, mga kapatid ko, sa trabaho. Kaya sabihin sa inyo, mga kaibigan mo, mga mahal, napakasipag niyan. Yan ay magandang ehemplo para sa kasipagan. Pero hindi nila alam, mga minamahal, lahat ng inipon mo, mga kapatid, nakahanda na yan para i-restore mong muli yung health mo na pinabayaan mo, mga minamahal, nung ikay malusog pa. Nakuha nyo? Yung lakas at kalusugan, mga minamahal, na inubos mo, mga kapatid ko, sa pagkasikaso ng mga kayamanan sa mundong ito, mga mahal, pag ginupo ka, mga kapatid, ng pagod, gutom, ng uhaw, mga minamahal. Madalas, mga kapatid, nagtatrabaho puro milk tea. Anong makukuha mo sa milk tea? Lahat ng nagmi-milk tea, magsabing, praise the Lord.
Okay lang po yun. Paminsan-minsan. Amen? Huwag lang araw-araw. Kasi mga minamahal, nakita ko, mga kapatid ko, yung sinampol ko sa inyo noon, mga minamahal, siguro 3 months ago, yun pong mga minamahal, sikat na online seller, mga kapatid, na napakayaman niya, milyonarya na siya. Pero yung nagka-cancer, mga minamahal, nagka-cancer, bago siya pumanaw, naubos lahat ng yaman niya. Lahat ng pinagpaguran niya. Sabi ng mga kaibigan niya, masipag masyado yan. Wala nang panahon sa kanyang sarili, puro sub-sub sa trabaho. Kaya ang ginagawa niyan, puro noodles, puro puro milk tea. O yun, mahal. Baka magalit sa akin yung titinda ng milk tea. Ano po? Yun ang nangyari, mga mahal. So nakita ko, mga kapatid ko, yung aral. Ang Kristiyano, mga minamahal, huwag nating pagurin yung sarili natin. Gusto ng mahal na Panginoon yung trabaho natin like white-collar job. Huwag mong gawing alipin yung sarili mo, mga minamahal, sa trabaho para lang kumayod, mga minamahal, mag-ipon, magpakayaman, mga minamahal. Ang yaman natin nasa langit. Amen? Mga minamahal, okay na, mga kapatid, may konting ipon ka, may konting tirahan ka, may konting mahihigan ka, mga minamahal, sa mahimbing na pagtulog. Mga mahal, okay na yon. May masasakyan kang konti, mga mahal, okay na yon. Amen ba? Huwag masyadong mag-ambisyon, mga minamahal, na para bagang hinahabol mo yung panahon, yung oras, mga kapatid, kinakailangan maging milyonaryo ako. Kinakailangan yumaman ako ng husto. What next? Amen? Kaya sinasabi ko sa mga kapatiran, alam nyo, mga kapatid, isa sa taktika ng kaaway ng Diyos, alam nyo, mga mahal, kung ano, pinapagod niya yung sarili natin. Pinapagod niya yung katawan natin sa trabaho. Para nang sa ganon, mga minamahal, pagdating ng linggo, pagod na pagod ka na. Yes, oo nga, mga minamahal, dumalo ka, mga kapatid. Pero sa pagod, nakakatulog ka sa gawain. Paggising mo, mga mahal, talunan na. Diba? Paggising mo, wala nang preaching, mga mahal. Wala na. Tapos, wala tayong nakuha. Amen ba? Nakuha niyo ba? Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan natin, mga mahal, ng konting rest yung ating katawan for the Lord. Mga mahal. Para sa gawain. Mahal na Panginoon, relax lang. 5:00 ng hapon, mga mahal, magpahinga ka na, mga kapatid, Sabado. I-rest ko ang aking katawan, mahal na Panginoon, para bukas fresh na fresh ako. Para bukas malusog na malusog ako, mga mahal. Excited ako sa iyong gawain. Amen! Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mga mahal, sikapin natin, mga kapatid, palugdan natin ang mahal na Panginoon. Sa lahat ng nag-iisip, sa lahat, mga mahal, ng nagpaplano, aalis ako sa magiging mga awit ko. Bababa na ako. Aalis na ako sa pagiging instrumentalist ko. Bababa na ako. Ayoko nang dumalo. Ayoko nang magpakainit. Ayoko nang tumulong. Ayoko nang makiisa. Ayoko nang sumabay sa mga project ng church. May mahal, mag-isip ka muna 100 times. Si Jonah, mga kapatid, inihulog sa dagat. Nakaabang sa kanya kaagad yung malaking isda. Nilunok siya kaagad, 3 days. 3 days ka sa ilalim ng anong nasa loob ng intestine, sa stomach, mga mahal ng whale. Na malaking isda, mga kapatid. Puro lumot, puro sapot, malansa, mga minamahal. Napakadilim, 3 days. At saka siya ibinuga ng mahal na Panginoon, mga mahal. Pagbagsak niya, Ninibe. Di ba? Amen. Tinatakasan niya yung Ninibe, pumunta sa Tarsis. Nilunok ng isda. Doon siya nagsisi. Anong makakain niya ron? So fasting siya ng 3 days doon, mga mahal. Hindi siya makahinga ron, mga kapatid ko. Nagsisi siya ron sa mahal na Panginoon. Napakahalaga pala ng calling ng mahal na Panginoon. Nung siya po'y binuga ng isda, pagbagsak niya, Ninibe. Anong alam ng isda ron? Ninibe pala ang kanyang misyon. Amen? Pagbuga niya, nasa Ninibe siya.
Diyos, mga minamahal, mahal na Panginoon, ang nagda-direct sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah! Say praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, huwag nating mga minamahal tanggihan yung tawag ng Diyos. Running away from God, mga kapatid. Bago tayo magsisi sa huli, mga minamahal, mag-isip ka muna. Mag-isip tayo ng maayos, mga minamahal. Mag-isip tayo, mga kapatid ko, ng huwag tayo makikinig, mga minamahal, sa mga sinasabi ng iba. Mga kapatid, kausapin mo ang mahal na Panginoon. Ipaunawa niya sa iyo gaano kahalaga yung pagkatawag niya sa iyo. Amen. Kung tutuusin, mga minamahal, maraming pwedeng ilagay ang Diyos dyan, higit pa sa iyo. Pero bakit nandyan ka? Amen? Yung mga awit natin, may mahal, hindi man sila nag-aral sa music voice lesson. Amen? Kung pakantahin mo yan isa-isang mga minamahal, magaganda ang boses niyan. Amen? Pag pinakanta mo yan dito, mga minamahal, alam nyo, ang tingin namin dito, mga kapatid, nasa crowd ako, pag kumakanta kayo dito, glory to God lang, ha? Glory to God lang. Nagliliwanag po ang pulpito. Yung gloria, yung kaluwalhatian ng mahal na Panginoon, kasama ninyo, mga minamahal. Kapag nakikita natin, mga instrumentalist, minamahal, tumutugtog ng maayos na pagtugtog, yung glory ng dakilang Diyos nakikita sa inyo, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Kaya huwag nating sayangin yan, mga kapatid. Huwag tayong magpadaya, mga minamahal, sa kaaway. Amen ba? Praise the Lord. Amen, mahal. Mas marunong pa sa atin. Pero tayong nilagay ng dakilang Diyos dito. Dahil tinawag ka ng Diyos, hindi taon tumawag sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hinihiling ko sa ating mga children's choir, mga mahal, ang kanilang mga awitin, mga kapatid. Habang tayo po'y naghahanda, mga minamahal ko, purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Ikaw ang ulo, kami ang mga sanga. Mananatili ka sa amin at kami sa iyo. Sa piling mo kami ay sisipulan ng bunga. Ngunit walang magagawa kung mawalay ka. Ikaw ang pinto tungo sa kalikasan, ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Sino man pumasok sa iyong kaharian ay makasusumpong ng masaganang paskulan. Children's Choir. Oh, narito kami, tumutupad sa nais mo, ang kalooban mo ang sinusunod. Ang sinusunod, mananahan palagi sa pag-ibig mo. Salita mo ay lalaki sa aming puso. Oh, narito kami, tumutupad sa nais mo, ang kalooban mo ang sinusunod. Ang sinusunod, mananahan palagi sa pag-ibig mo. Salita mo ay lalagi sa aking puso. Ikaw ang puno at kami ang mga sanga. Amen. Mananatili ka sa amin at kami sa iyo. Sa piling mo kami ay sisipulan
pinto tungo sa kaligtasan. Handa ang tugon sa buhay na walang hanggan. Ang sino man pumasok sa iyong kaharian, yes, amen, ay makasusumpong ng masaganang pasturan. Yes, amen. Oh, narito kami, tumutupad sa nais mo, ang kalooban mo ang sinusunod. Ang sinusunod, matanahan palagi sa pag-ibig mo. Salita mo ay lalagi sa aming puso. Salita mo ay lalagi sa aming puso. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating